Magandang araw mga kapantasya. Muli, welcome sa ating channel, kung saan ang bawat liham ay may hatid na kilig, pagnanasa, at hindi malilimutang kwento. Ako nga pala si Miss Ina, ang inyong tagapagsalaysay at kasama sa bawat paglalakbay ng imahinasyon. Halina at samahan ninyo kong muli sa pagbabasa ng isang liham na tiyak ay magpapainit sa inyong gabi at magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ihanda na ang inyong sarili dahil ang kwentong ito ay pinamagatang Family Affair. Miss Ina, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Sa totoo lang, ilang beses ko nang sinubukang isulat ito, pero palaging nagiging mahirap. Hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil sa ayokong masamain ng ibang tao ang isang bagay na para sa akin ay naging isang tahimik, malinis at masayang parte ng buhay ko. Siguro, ito na lang ang paraan ko para maibsan ang bigat na matagal ko nang tinatago. Itago niya na lamang po ako sa pangalang Liza. 32 na ako, walang asawa at walang anak. Hindi ko madalas iniisip ang itsura ko, pero sabi nila, maganda raw ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa hugis ng mukha ko o sa paraan ng pagngiti ko. Pero may mga taong nagsasabing hindi raw ako madaling makalimutan. Morena rin ang balat ko, Miss Ina. Makinis at tila natural. Mahaba at itim ang buhok ko. Malambot at madalas na nakalugay lang o nakatali sa likod. Hindi ko naman ito masyadong inaayos. Pero kahit sa simpleng suklay lang, bumabagay na ito sa akin. Maganda rin daw ang hubog ng katawan ko. Balingkinita ng bewang, mahaba ang mga binti, at may kurbang hindi ko naman pinagmamalaki pero hindi ko rin maitatanggi. Kahit sa simple lang ang pananamit ko, madalas t-shirt lang o palda. Kahit na ano basta kung saan ako komportable. Ay napapansin ko pa rin na minsan ay may mga matang sumusunod sa akin. Hindi naman sa dahil sa anong espesyal na bagay, pero siguro sa paraan ng pagkilos ko. Sabi nila, may kakaibang lambing sa kilos at titig ko. Tila halos may malakas na dating. Malakas rin daw ang aking sex appeal. Pero sa totoo lang, Miss Ina, hindi ko ito masyadong iniisip. Hindi mahalaga kung maganda ang mukha o katawan ko. Mas iniingatan ko ang paraan ng pakikitungo ko sa ibang tao. Ang pagiging maalaga, malambing at maunawain. Bata pa lamang ako, mas inuuna ko na ang pamilya kesa sa sarili ko. Ako ang bunso sa aming magkakapatid, pero ako rin ang naging sandalan ng lahat. Pagkatapos ko ng kolehiyo, hindi na ako naghanap ng sarili kong buhay. Nanatili akong kasama ng nanay at tatay ko. Tumulong sa mga kapatid, nag-alaga ng pamangkin. Sa kanila na umikot ang mundo ko, Miss Ina. Wala akong reklamo kasi mahal ko sila. Pero aaminin ko, may mga gabi ring ako ay nag-iisa sa kwarto. Tahimik lang na humihiling na sana may taong magparamdam sa akin na ako rin ay may halaga. Dumating si Marco sa buhay ko noong siya ay isang makulit na batang 5 taong gulang pa lang. Anak siya ng ate ko. Tinatawag niya akong Tita Liza. Pero sa maraming pagkakataon, pakiramdam ko'y parang ako na rin ang tunay niyang ina. Dahil parehong abala sa trabaho ang mga magulang niya, ako ang madalas na naiiwan kasama niya. Ako ang gumigising sa kanya tuwing umaga, naghahanda ng almusal niya, at nagpapalit ng kanyang damit bago pumasok sa eskwelahan. Ako rin ang nagturo sa kanya ng kanyang unang mga salita, kung paano sabihin ang salamat at mahal kita, at kung paano basahin ang abakada. At kapag naman naglalaro siya, ako ang kasama niyang tumatakbo sa bakuran, ang hinahabol niya sa taguan,
at ang nagpapahid ng gamot sa kanyang tuhod kapag nadadapa ito. Ako ang nagpapakain sa kanya tuwing ayaw niyang kumain ng gulay. Ako rin ang naglalambing kapag masama ang kanyang pakiramdam. Kapag gabi, ako ang nagpapatulog dito. Ako ang kumakanta ng lullaby para patulugin siya. At habang lumalaki si Marco, ako rin ang naging takbuhan niya kapag may gusto siyang ikwento. Kung ano ang paborito niyang laruan, kung sino ang bagong kaibigan niya sa eskwela, o minsan ang maliliit niyang sikreto na ako lang ang pinagsasabihan niya. Naging parang anak ko na siya sa loob ng maraming taon, Miss Ina. Hindi ko iniisip noon kung ano ang magiging kahulugan nito sa hinaharap. Ang alam ko lang, gusto kong maging maayos ang kinabukasan ni Marco. Wala akong ibang hinangad kundi ang lumaki siyang mabuting tao, masipag, mabait at puno ng pangarap. At sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita ko siyang lumalaki at nagbabago, unti-unti kong napagtanto na hindi lang siya basta pamangkin para sa akin. Isa siyang bahagi ng puso ko, isang mahalagang parte ng buhay ko na hindi ko kayang basta bitawan. Lumipas ang mga taon, mabilis siyang lumaki. Sa lahat ng pamangkin ko, siya ang pinakamasipag, pinakamaalaga at pinakamasayahin. At kahit teenager na ito, hindi siya nahihiyang maglambing sa akin. Hindi ko inisip na may magiging kakaibang kahulugan ng lahat ng yon. Noong una, hindi ko yun pinansin. Parang kailan lang. Payatot pa ito, laging may gasgas sa tuhod at makulit na batang takbo ng takbo. Pero nang umabot na siya sa pagbibinata, napansin kong nag-iba na ito. Tumangkad siya na halos lampasan na ako at naging mas matipuno ang pangangatawan niya. Hindi na siya yung batang kailangang alagaan. Siya na mismo ang tila gustong mag-alaga sa akin. Kapag magkasama kami, hindi ko maiwasang mapansin ang matikas niyang tindig, ang malapad niyang balikat at ang malalim niyang boses na tila may bigat sa bawat salitang binibitawan. Ang dating inosenteng mata, ngayon ay meron ng nilalaman. Parang laging may gustong sabihin, may gustong ipahiwatig. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, Miss Ina, ramdam ko ang kakaibang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi na tulad ng dati. Hindi na lang simpleng paggalang ng isang pamangkin sa kanyang tita. Madalas na tahimik si Marco, pero kapag nagbibiro, may lambing sa tono nito. At kapag ngumingiti siya, isang ngiti na hindi na pambata, kundi ngiti ng isang binatang alam na ang epekto niya sa iba. Hindi ko mapaliwanag kung bakit parang may kung anong dumadaloy sa aking pakiramdam, Miss Ina. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero parang masyado siyang maalaga sa akin. Sa simpleng pamamaraan, kagaya ng minsan ay ipagluluto niya ako, minsan bibigyan ng bulaklak na pinulot lang sa bakuran, o minsan ay yayayain akong manood ng sine, o kaya'y hatid sundo ako sa trabaho. Lagi rin siyang handang tumulong, laging nandyan sa tabi ko, at minsan may mga sandaling hindi ko alam kung paano siya titignan ng hindi papansinin ang pagbabagong dumating sa kanya. Ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung isang gabing umuulan, Miss Ina. Wala kaming ibang kasama sa bahay. Pagod na pagod ako noon at siya ang nagluto ng hapunan. Tinawanan ko siya at ang sabi ko, "O binata ka na talaga." Sumagot siya ng isang bagay na hanggang ngayon ay nag-e-echo pa rin sa isip ko. "Para sa'yo to, tita. Gusto kong ikaw naman ang maalagaan." Hindi ko alam kung anong pumasok sa puso ko noong sandaling yon. Siguro dahil sa matagal kong hinahangad na may taong magpaparamdam sa akin ng ganun. Bigla akong nakaramdam ng lambing na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pero pinigilin ko ang sarili ko. Ako ang mas matanda, ako ang dapat na magtakda ng linya sa pagitan naming dalawa.
pero mas lalo siyang naging malapit sa akin. Minsan, aakbayan niya ako na parang bata pa rin ito. Minsan, hahalikan sa pisngi na may kasamang lambing na para bang higit pa sa pamangkin. Minsan naman, magkausap kami sa sofa, pagkukwentuhan ang mga pangarap niya. Tapos, bigla niyang hahawakan ng kamay ko at hindi niya ito binibitawan. Tinitingnan ko siya minsan. Gusto kong magtanong kung bakit siya ganoon makatingin sa akin. Pero natatakot akong malaman ng sagot, Miss Ina. Isang gabi, nakaupo kami sa terrace. Tahimik lang ito. At nang bumukas ang kanyang bibig, ang sabi nito sa akin ay meron siyang gustong sabihin. Kinakabahan ako ng mga panahon na yon. Iniisip ko na baka may problema ito. Pero iba ang sumunod na sinabi niya. Ang sabi niya, ikaw ang pinaka-importanting babae sa buhay ko, tita. Napangiti ako, pero nagbiro na lamang ako. Natural, ako ang nagpalaki sa'yo. Pero hindi siya ngumiti pabalik. Tita, hindi lang dahil doon. Tumahimik kami pareho. Ayokong malaman ang kasunod. Natakot ako, Miss Ina. Pero sa loob ko, may isang parte na nagtanong kung bakit ako natatakot. Ilang buwan ang lumipas, pilit ko siyang iniiwasan. Pero siya ang lumalapit. Hindi siya sumusuko at lagi pa rin siyang nandyan. Sa trabaho, siya ang nag-aabot ng baon. Kapag may sakit ako, siya ang nagdadala ng gamot at kumot para sa akin. Kapag may problema naman ako, siya ang unang nakakaalam at nagbibigay ng payo na parang mas matanda pa sa akin. Hanggang isang gabi, nagising ako sa tunog ng ulan. Lumabas ako ng kwarto para isara ang mga bintana. Nandoon sa sala si Marco. Gising pa ito. Umupo ako sa tabi niya. Wala kaming pinag-uusapan. Nang bigla na lang itong nagsalita. Tita, sorry kung napapansin mong iba na ako kung umasta. Hindi ko na kayang itago. Mahal na yata kita. Hindi ko alam kung paano ko siya sinagot ng mga oras na yon. Ang alam ko lang, humawak siya sa kamay ko at hinalikan ito. Pero yung gabing yon, hindi ko makakalimutan. Ang halik na yon ay puno ng respeto, lambing at kabutihan. Isang yakap na nagsasabing, kahit na ano pa man tayo, mahal kita. Lumipas ang mga araw, palagi ko itong nahuhuling nakatitig sa akin. Lalo na kapag naka-shorts ako o di kaya ay naka-duster lamang. Nahuhuli ko rin ito na nakatingin sa akin matapos kong maligo at nakatapis ng tuwalya ang aking katawan. At nang magtagpo kami ng minsan, biglang tumigil ang mundo ko nang hinalikan ako nito sa labi. Ang una at huling halik sa akin ni Marco sa labi. Hindi ko rin namalayan na ginantihan ko na pala ito. Pero tinigil ko nang makaramdam ako ng init. Tila nagulat rin si Marco ng mga oras na yon. Humingi ito ng tawad dahil sa kanyang nagawa. At ako naman, bilang ako ang mas may muwang sa amin, alam kong hindi ako dapat na nagpadala rito. Dahil kahihiyan rin namin bilang tao kung sakaling may mangyaring mas higit pa sa nakaw na halik na kinuha sa akin ni Marco. Simula nun, mas naging tahimik ang koneksyon namin. Hindi na siya nagbabanggit ng anuman. Bumalik siya sa pagiging normal. Pero alam ko na alam niya na may kakaibang lambing sa bawat kilos niya. At sa kabila ng lahat, hindi ko siya pinigilan. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon ng bawal na relasyon, Miss Ina, kundi dahil gusto ko siyang bigyan ng espasyo para mahalin sa paraang kaya niyang ibigay. Lumipas ang mga taon, ngayon ay binata na talaga ito. May girlfriend na at masaya na si Marco. At proud ako sa kanya. Pero sa tuwing nagkikita kami, naroon pa rin ang respeto at lambing na hindi maipaliwanag. Isang lihim na koneksyon na hindi kailangang lagyan ng label o lagyan ng pangalan.
Alam kong naging parte ako ng pagpapalaki sa kanya at siya rin ay naging parte ng pagbuo ng pagkatao ko. Minsan nga iniisip ko kung hindi kami magkadugo, baka iba ang kwento namin. Pero siguro, tama lang ito. Tanggap ko na ang papel ko sa buhay ni Marco. Isa akong tiyahin na minahal niya sa pinakawagas na paraan. At minahal ko siya hindi lang bilang isang pamangkin, kundi bilang isang taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako, na may halaga ako, at may nagmahal sa akin. Hanggang ngayon, tahimik lang akong nagdarasal. Sana, saan man siya mapunta, masaya siya. At kung minsan, kapag naaalala niya ako, sana nararamdaman pa rin niya sa puso ko may isang lihim na kwentong kaming dalawa lang. Walang sino man ang makakaunawa, kundi kami lang. Ito ang confession ko, Miss Ina. Hindi masama, hindi marumi. Isang tahimik na pagmamahala na piniling manatiling malinis, puno ng respeto at malasakit, at sa bawat paglipas ng araw, mas pinapahalagahan ko ang katotohanang minsan sa buhay ko may isang taong minahal ako ng totoo, buo, at walang hinihinging kapalit. At ngayon, nagdadalang tao na ako sa future husband ko. Sa wakas ay may nakapagpa-oo rin sa akin. Binigay ang parte ng kanyang sarili sa akin at buong pusong tinanggap ang isang simpleng babaeng katulad ko. Isa sa mga napagtanto ko na ang tagpong yon sa buhay namin ni Marco ay isang paghahanda para sa akin, na dapat kung paano ako inalagaan at minahal ni Marco, ganun rin ang lalaking makikilala ko at makakasama ko habang buhay. Sana ay may natutunan kayo mga kapantasya. Hanggang sa muli, Liza.